May isang sandaling pamilyar sa bawat introvert. May nakilala kang tao sa unang pagkakataon. Maaaring sa trabaho, maaaring sa isang pagtitipon ng pamilya, o baka habang nakapila sa coffee shop at may biglang nakipagkwentuhan. At bago pa man matapos ang usapan, tahimik nang bumubulong ang isip mo. Insecure ang taong ito. O kaya, mabait siya pero pagod na. O mas malala, nagpapanggap lang siyang confident. Ang strange part, hindi mo kailangang malaman ang buong kwento ng buhay nila. Hindi mo kailangang makita ang social media nila. Hindi mo kailangan ng personality test. Pinakinggan mo lang kung paano sila magsalita. Madalas ilarawan ng mga introvert bilang tahimik, pero ang hindi naiintindihan ng karamihan ay ang mga tahimik na tao ay kadalasang nagiging eksperto sa pagmamasid. Kapag mas marami kang oras na nakikinig kaysa nagsasalita, nagsisimulang mapansin ng isip mo ang mga maliliit na detalye na hindi napapansin ng iba. Yung mga paghinto sa pagsasalita, yung pilit na tawa, yung bilis ng pagsasalita, yung paraan ng pagbabago ng tono kapag iba ang kausap, yung mga salitang paulit-ulit nilang ginagamit, yung sobrang pagpapaliwanag dahil sa kaba, yung pilit na kumpiyansa, at yung nakatagong lungkot sa likod ng okay lang ako. Para sa mga extrovert, ang mga conversation ay tungkol sa enerhiya. Pero para sa mga introvert, ang mga conversation ay impormasyon. At kapag nasimulan ng mapansin ng isang introvert ang mga patterns sa paraan ng pagsasalita ng isang tao, halos imposible na itong mapigilan. Parang nabigyan sila ng mga subtitles tungkol sa personalidad ng isang tao. Number 1. Naririnig ng mga introvert ang mga bagay na hindi sinasadyang ipakita ng mga tao. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit magaling magbasa ng personalidad ang mga introvert ay simple lang. Hindi sila abala sa paghihintay ng sarili nilang turn para magsalita. Maraming usapan ngayon ang parang dalawang tao na pilit ipinapasok ang sarili nila sa tenga ng isa't isa. Lahat gustong magkwento, lahat gustong magpasikat, lahat gustong agad sumagot. Pero ang mga introvert ay madalas munang umupo at nakikinig, at malaking bagay yon. Dahil habang ang iba ay nakatuon sa kung ano ang sinasabi, ang mga introvert ay napapansin ang kung paano ito sinasabi, at ang kung paano ay mas maraming ibinubunyag. Halimbawa, may nagsabing, honestly wala talaga akong pakialam sa iniisip ng ibang tao tungkol sa akin. Pero 3 beses niya itong inulit. Mapapansin agad ng introvert na may hindi tugma. Ang totoong confident na tao ay bihirang ipahayag na confident sila. Ang mga tunay na walang pakialam ay hindi kailangang ipaalam sa lahat na wala silang pakialam. Yung maliit na kontradiksyon na yon ay nagiging clue. Palaging napapansin ng mga introvert ang mga maliliit na hindi pagkakatugma sa pagitan ng salita at enerhiya ng mga tao. At sa totoo lang, madalas ibunyag ng mga tao ang sarili nila sa pamamagitan ng mga kontradiksyon. Number 2, ibinubunyag ng bilis, tono at enerhiya ng pananalita ang lahat. Mas napapansin ng mga introvert ang bilis ng pagsasalita kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang mga mabilis magsalita ay maaaring kabilang sa iba't ibang klase ng tao. May mabilis magsalita dahil excited sila, meron namang dahil kinakabahan, meron ding dahil hindi sila komportable sa katahimikan, at meron ding dahil gusto nilang kontrolin agad ang usapan bago pa sila questionin. At natutunan ng mga introvert na makita ang pagkakaiba. May isang partikular na klase ng mabilis magsalita na mas tunog nervyoso kaysa energetic. Dikit-dikit ang mga pangungusap, halos walang pahinga para huminga. Sobrang nagpapaliwanag kahit simpleng bagay lang at pinupuno agad ang bawat katahimikan. Kadalasan senyales yon ng discomfort. Hindi dahil mahina yung tao, kundi dahil para sa kanila, emosyonal na delikado ang katahimikan. Alam ito ng mga introvert dahil marami sa kanila ang malalim ang koneksyon sa katahimikan. Hindi ka natatakutan ng mga introvert ang katahimikan tulad ng ibang tao. Kaya kapag may taong tinatrato ang bawat kalahating segundong katahimikan na parang emergency, agad nilang naaamoy ang anxiety sa loob. Samantala, ibang impresyon naman ang naiiwan ng mga taong mabagal magsalita. Hindi laging confidence, hindi laging intelligence, pero kadalasan intentionality.
Ang mga taong komportabling humihinto bago magsalita ay mukhang emotionally grounded. Hindi sila nagmamadaling punuin ng katahimikan. Nag-iisip muna sila. At agad itong nirerespeto ng mga introvert. Iba ang tunog ng pekeng kumpiyansa. Isa ito sa pinaka-nakakatakot na kakayahang aksidenteng nade-develop ng mga introvert. Madalas nilang maramdaman kung totoo ba ang confidence ng isang tao o kung performance lang ito. Dahil ang pekeng confidence ay kadalasang maingay, palaging nang i-interrupt, dinodominate ang bawat kwento, kailangang may validation, mahilig mag-name drop, mahilig mag-exaggerate, at ginagawang kompetisyon ang bawat usapan. Ang totoong confidence ay mas kalmado, yun ang kakaiba. Ang mga tunay na confident na tao ay hindi tunog parang nag-o-audition para maging main character. Hindi nila kailangang manalo sa bawat opinyon. Hindi nila agresibong dinedefend ang sarili nila. Hindi nila pinipilit ang authority sa bawat pangungusap. Napapansin agad ito ng mga introvert dahil mas nakikita nila ang emosyonal na enerhiya kaysa sa surface charisma. At sa totoo lang, hindi basta-basta nai-impress ang mga introvert sa lakas ng boses. Maaaring pumasok ang isang tao sa silid na maingay magsalita, walang tigil magbiro at dominante kumilos, at iisipin ng iba, wow, confident ang taong yon. Samantala, iba ang iniisip ng mga introvert. Desperado siyang ma-approve ng iba. Hindi sa mapanghusgang paraan, mapagmasid lang. Dahil madalas ipinapakita ng mga tao ang insecurity nila sa pamamagitan ng overcompensation. Madalas itago ng humor ang emosyon. Napapansin din ito agad ng mga introvert. May mga taong laging nagbibiro, ginagawang joke ang bawat pangungusap, iniiwas ang bawat seryosong topic, ginagawang comedy ang bawat vulnerable na sandali. At habang tumatawa ang lahat, tahimik na nararamdaman ng mga introvert na may mabigat na tinatago rito. Dahil may rhythm ang humor, may masayang humor, may relax na humor, at may defensive humor. Masyadong mabilis dumating ang defensive humor. Lumilitaw ito tuwing nagiging totoo ang emosyon. Iniiwasan nito ang sincerity na parang delikado ito. Napapansin ng mga introvert kapag ginagamit ng mga tao ang biro bilang emotional armor. Lalo na dahil marami ring introvert ang gumagawa nito mismo. Minsan, ang pinaka-nakakatawang tao sa kwarto ay hindi ang pinakamasaya. Minsan, sila lang ang pinakamahusay magtago ng tunay nilang nararamdaman. At naririnig ng mga introvert ang mga nakatagong pagod sa pagitan ng mga punchlines. Ang mga maliliit na parerala ay naghahayag ng self-esteem. Pinapansin ng mga introvert ang mga paulit-ulit na pattern ng pananalita at kadalasan ibinubunyag ng mga paulit-ulit na parerala kung paano talaga tinitignan ng mga tao ang sarili nila. Halimbawa, sorry baka ang stupid nito. Baka mali ako pero siguro hindi naman importante ito. Sorry ang daldal ko. Mukhang harmless ang mga linyang ito, pero kapag paulit-ulit itong sinasabi ng isang tao, may mas malalim na napapansin ang mga introvert. Maaaring binabawasan ng taong yon ang sarili niya bago pa siya ma-reject ng iba. Parang emosyonal na pagsusori ng maaga dahil lang umiiral siya. Sa kabilang banda, may mga tao namang palaging itinataas ang sarili nila. Alam ko na yan, madali lang yan. Karamihan ng tao hindi kayang intindihin to. At muli, napapansin ng mga introvert ang insecurity sa ilalim ng mga salitang yon. Dahil ang secure na tao ay hindi kailangang paulit-ulit na patunayan na mas magaling sila. At ang mga insecure na tao ay madalas hindi namamalayang inilalabas ang self-doubt nila sa paraan ng pagsasalita. Nagiging bihasa ang mga introvert sa pagbasa ng mga emotional subtitles na ito. Number 3. Agad napapansin ng mga introvert ang pagbabago ng personalidad ng isang tao. Kapag napansin mo ito, hindi mo na ito kayang hindi makita. May mga taong lubos na nagbabago ng paraan ng pagsasalita depende sa kung sino ang kasama nila. Nagbabago ang boses nila, nagbabago ang humor nila, nagbabago ang confidence nila, at nagbabago pati ang mga opinyon nila. Sa isang grupo, maingay sila. Sa ibang grupo naman, sobrang tahimik. Kapag may makapangyarihang tao, bigla silang sobrang agreeable. Kapag mahiyain ang kasama, sila naman ang dominante. Halos agad itong napapansin ng mga introvert.
Hindi dahil mapanghusga sila, kundi dahil natural na inoobserbahan ng mga introvert ang mga social dynamics mula sa labas. Kapag hindi ka abala sa pagkuha ng spotlight, mas napapansin mo kung sino ang nag-iiba ng pagkatao depende sa sitwasyon. At sa totoo lang, ginagawa ito ng lahat, kahit kaunti. Natural sa mga tao ang mag-adjust, pero may pagkakaiba ang pag-a-adjust at pagkawala sa tunay na sarili. May mga taong nagiging ibang tao, depende kung sino ang nagbibigay sa kanila ng validation. At madalas naririnig ng mga introvert ang kawalan ng stability na yon sa boses nila. Ibinubunyag din ng paraan ng pakikinig ang personalidad. Nakakatawa pero totoo, hindi lang pagsasalita ang sinusuri ng mga introvert. Sinusuri rin nila ang pakikinig. Dahil maraming sinasabi ang paraan ng pakikinig. May mga taong humihinto lang para makapagsalita ulit. May mga taong ini-interrupt ang bawat emosyonal na sandali para ikwento ang sarili nilang karanasan. May mga taong halos walang reaksyon dahil nasa ibang lugar ang isip nila. May mga taong nagtatanong lang para magmukhang polite. At meron din mga bihirang tao na tunay na nakikinig. Napapansin yon ng mga introvert. Natural ang koneksyon ng mga sagot nila. Tunay ang dating ng mga tanong nila. Hindi nila minamadali ang vulnerable na sandali. Hindi nila inaagaw ang bawat usapan. Agad napapansin ng mga introvert ang mga mahuhusay makinig dahil bihira yon. Sa mundong puno ng performance conversations, nakakagulat ang tunay na atensyon. At hindi nakakalimutan ng mga introvert ang mga taong nagpaparamdam na ligtas emotionally ang isang conversation. Maagang nararamdaman ng mga introvert ang emotional exhaustion. May kakaibang bagay tungkol sa pagsasalita. Lumalabas dito ang enerhiya ng tao, kahit pilit nila itong itago. Maaring sabihin ng isang tao na okay ako, pero malamlam ang boses nila. Parang delayed ang enthusiasm nila. Masyadong mabilis matapos ang tawa nila o wala ng emosyon ang mga sagot nila. Napapansin ito ng mga introvert dahil natural silang sensitibo sa emotional atmosphere. At maraming introvert mismo ang pamilyar sa emotional burnout. Alam nila kung ano ang tunog ng social exhaustion. Tunog ito ng isang taong pilit magmukhang normal. Iyon ang masakit na bahagi. Minsan nauunang mapansin ng mga introvert ang lungkot ng isang tao bago pa mapansin ng iba. Hindi dahil psychic sila, hindi dahil marunong silang magbasa ng isip, kundi dahil marunong silang makinig para mapansin kapag nagbago ang emotional rhythm ng isang tao. Number 4, lihim na gumagawa ng isang buong personality profile ang mga introvert sa isip nila. Aminin na natin, ginagawa talaga ito ng mga introvert. Magsasalita lang ang isang tao ng 10 minuto, tapos biglang nakakagawa na ang isip ng introvert ng isang buong documentary. Lumaki siyang laging naghahanap ng validation. Ayaw niya ng confrontation. Kumikilos siyang confident pero takot ma-reject. Malungkot ang taong ito. Mataas ang emotional intelligence niya. Hindi siya madaling magtiwala. Lahat mula lang sa pattern ng pananalita. Pero ang tanong ay, palagi ba silang tama? Siyempre hindi. Minsan mali ang basa nila sa tao. Minsan ang anxiety ay tunog arrogance. Minsan ang trauma ay tunog distant. Minsan ang excitement ay tunog insecurity. Pero habang tumatagal, nagiging nakakagulat na accurate ang mga introvert dahil nakakaipon sila ng libu-libong maliliit na mga conversational clues. Pattern recognition ito. Katulad ng mga musikero na nakakarinig ng detalye na hindi napapansin ng iba. Katulad ng mga artist na iba ang tingin sa mga kulay. Katulad ng mga atleta na instinctively nakakabasa ng galaw ng katawan. Madalas nagiging eksperto ang mga introvert sa emotional tone. Number 5. Bakit nagiging human decoders ang mga introvert? Maraming introvert ang nade-develop ang skill na ito dahil nagiging survival strategy nila ang pagmamasid. Kapag tahimik ka sa mga social environments, madalas taon ang ginugugol mo sa pag-aaral sa mga tao bago mo sila lubos na pagkatiwalaan. Natututuhan mo kung sino ang mga nakakaubos ng enerhiya, sino ang nagpaparamdam ng seguridad, sino ang dominante, sino ang manipulative, sino ang puro performance,
at sino ang tunay na may pakialam. At karamihan sa mga impormasyong yon ay lumalabas sa mga pag-uusap. Lalo na sa tono, napakahalaga ng tono. Maaaring sabihin ng isang tao, proud ako sa'yo, sa paraang mainit at sincere, o sa paraang may halong inggit, o dismissive, o pilit. Parehong pangungusap, magkakaibang emosyonal na realidad. Nagiging sensitibo ang mga introvert sa emotional texture na ito dahil matagal nilang pinoproseso sa isip ang mga interaksyon pagkatapos mangyari. Isa pa yon sa hindi naiintindihan ng karamihan. Paulit-ulit nire-replay ng mga introvert ang mga usapan sa isip nila. Hindi palagi dahil nag-overthink sila, minsan dahil nagsusuri sila. Tahimik na nagtatanong ang isip nila. Bakit parang may kakaiba sa sinabi niyang yon? Bakit biglang nagbago ang tono niya? Bakit parang emotionally drained ako pagkatapos ko siyang kausapin? Habang tumatagal nagsisimulang i-connecta ng mga introvert ang mga speech patterns sa mga emotional outcomes. At kalaunan, nakakagulat na madali nilang nababasa ang mga tao. Number 6, mabilis matukoy ng mga introvert ang emotional compatibility. Mukhang dramatic ito, pero palagi itong nangyayari. Minsan may makikilala ang mga introvert at agad silang nakakaramdam ng kalmado. Natural ang daloy ng usapan, walang pressure, walang performance, walang pilit na enerhiya. At agad iisipin ng introvert, kaya kong kausapin ang taong ito ng ilang oras. Sa ibang pagkakataon naman, may taong mukhang socially perfect, nakakatawa, confident, charismatic, pero pagod na agad ang isang introvert unang minuto pa lang. Bakit? Dahil mas malakas tumugon ang mga introvert sa conversational energy kaysa sa social status. Nakakaapekto ang paraan ng pagsasalita sa emotional safety. May mga taong nagsasalita sa iyo, may mga taong nagsasalita sa pamamagitan mo, at may mga taong nagsasalita kasama mo. Napakalaking pagkakaiba at sobrang sensitibo ng mga introvert doon. Nararamdaman ng mga introvert ang nakatagong kayabangan. Isa sa mabilis mapansin ng mga introvert ay ang hierarchy sa usapan. May mga taong ginagawang status competition ang mga conversations. Kahit hindi kinakailangan, nagko-correct sila. Palaging hinihigitan ang kwento ng iba. Ginagawang debate ang simpleng diskusyon at nagpapaliwanag ng mga bagay na wala namang nagtatanong. At bigla ang usapan ay hindi na connection, kundi nagiging ranking na. Mabilis itong napapansin ng mga introvert dahil kadalasan hindi naman sila nakikipagkompetensya socially. Kaya kapag may taong ipinapasok ang dominant sa bawat interaksyon, sobrang obvious nito. Lalo na kapag nakatago ito sa pagiging helpful. May klase lang kayabangan na nagkukubli sa pagiging helpful at naririnig yun ng mga introvert. Hindi sa mismong salita, kundi sa tono. Laging inilalantad ng tono ang intensyon ng isang tao. Iba ang tunog ng mga emotionally intelligent na tao. May isa pang bagay na madalas matuklasan ng mga introvert. Ang mga emotionally intelligent na tao ay kadalasang nagpapagaan ng usapan, hindi nagpapabigat nito. Hindi nila laging inilalagay ang sarili sa sentro, hindi nila pinaparamdam sa iba na mahina ang isip nila. Hindi nila dinodomina ang vulnerable na sandali. At higit sa lahat, nagbibigay sila ng espasyo. Espasyo para sa paghinto. Espasyo para sa honesty, espasyo para sa uncertainty, espasyo para sa personalidad ng ibang tao. Malalim itong napapansin ng mga introvert dahil nakakakalma ang emotionally intelligent communication. Walang pressure para mag-perform. Hindi mo mararamdaman na puputulin ka bawat 5 segundo. Hindi mo mararamdaman na hinuhusgahan ka dahil tahimik ka. Hindi mo mararamdaman na sinasagasaan ang emosyon mo. Ang mahusay na communicator ay hindi lang mahusay magsalita. Pinapakomportable rin nila ang ibang tao na magsalita. At hindi nakakalimutan ng mga introvert ang mga taong kayang gawin yon. At number 7, ang nakatagong superpower ng mga tahimik na tao. Ito ang nakakabiglang bahagi. Minsan, ang pinakatahimik na tao sa kwarto ang mas nakakaintindi sa lahat kaysa sa mga pinakamalakas magsalita. Dahil ang pagmamasid ay lumilika ng insight. Habang ang iba ay nakatuon sa itsura, ang mga introvert ay kadalasang nakatuon sa consistency. Tugma ba ang tono nila sa mga salita nila? Bastos ba sila sa mga mahihinang tao? Mukha lang ba silang confident kapag nasa grupo? Pinagtatawanan ba nila ang vulnerability? Mabilis ba silang maging defensive?
Nakikinig ba sila kahit walang importanteng taong nakapaligid? Tahimik na kinokolekta ng mga introvert ang mga detalyeng ito. At habang tumatagal, mas malinaw nitong ipinapakita ang tunay na personalidad kaysa sa charm. Kaya madalas unang napapansin ng mga introvert kung sino ang peke, sino ang nasasaktan, sino ang manipulative, sino ang genuine, sino ang emotionally safe. Hindi dahil may supernatural power sila, kundi dahil talagang nakikinig sila. Madalas maliitin ng mundo ang mga tahimik na tao dahil mas madaling mapansin ang pagiging maingay. Pero ang pagmamasid ay isang superpower. Taon ng ginugugol ng mga introvert sa hindi sinasadyang pagsasanay sa sarili nilang magbasa ng mga emotional patterns sa paraan ng pagsasalita. Naririnig nila ang insecurity sa likod ng kayabangan. Naririnig nila ang lungkot sa likod ng humor. Naririnig nila ang pagod sa likod ng pagiging polite. At naririnig nila ang authenticity sa likod ng pagiging kalmado. At kapag naging sensitibo ka sa tono ng mga tao, nagiging layered ang mga usapan. Hindi mo nilang naririnig ang mga salita. Naririnig mo na din ang emosyon. Kaya minsan umaalis sa mga introvert sa mga usapan na may nalalaman silang bagay na hindi man lang napansin ng iba. Dahil habang ang lahat ay nakatuon sa performance, ang mga introvert ay nakatuon sa taong nasa ilalim nito. At sa totoo lang, tahimik na sinasabi ng karamihan ang katotohanan tungkol sa sarili nila sa lahat ng oras. Hindi direkta, hindi sadya, kundi sa pamamagitan ng paghinto, sa tono, sa pacing, sa pagiging defensive, sa warmth, sa nerbyosong pagtawa, at sa emotional timing. Ibinubunyag ng mga tao ang sarili nila tuwing nagsasalita sila. Nagkataon lang na napapansin yun ng mga introvert. At marahil yun ang magandang bagay tungkol sa mga tahimik na tao. Hindi sila laging yung pinakamaraming sinasabi, pero madalas sila yung pinakamaraming naiintindihan. Shoutout sa mga nanood ng hindi halata pero malalim magtampo ang mga introvert. Shoutout kay Kenneth Sabanal Galeposo. Sabi niya, totoo yan, hindi madaling malaman kung nagtatampo ang isang introvert. Minsan hindi nila ipinapahalata. Good evening sa iyo Sir AP at sa mga introvert dyan. Sabi naman ni Zoilito Sablan, para sa akin yata ito, solid, ramdam na ramdam ko. Gawain ko to minsan, masokista, tinatanggap ang sakit, tapos inaaliw ang sarili sa pagtipa ng gitara. Ang malupit kahit paulit-ulit, pilit pa rin tinatago ang problema at sakit na nararamdaman. At ayon naman kay Marie Delight Worker, hello po Sir AP, good evening, at sa lahat. Sobrang relate ako sa episode na to bilang introvert. Iba ako magtampo na wala talagang nakakahalata. Lagi akong tahimik, sumasagot lang kapag kinakausap pero walang sigla. Madalas binibigyan ko na lang ng ultimate silent treatment. Iba ako magtampo, aabuti ng taon at tuluyan ng umiiwas. Maraming salamat po Sir AP at God bless always. At shoutout din kay Emma Villanueva, Glenn Adversario, Orion Pax, Renante Damgo, Martinez Asis, Annalyn Granada, Mario Alipit, Lorena Bintas, Joyce 26, Ramlat, Edita Miyamoto, Lone Survivor Diaz, Jola Short Video, Kati at kay Pax Tumulak. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.